ganun tayo. Kasi totoo yun, prevention is better than cure. So, Eric, kasi yung mga ikinuwento mo kanina kung gaano ka naging mabuting anak sa mga magulang mo. Ano namang may papayo mo sa mga anak na nagkakaroon ng misunderstanding sa mga magulang and pinatatagal yung misunderstanding, hindi nagkakaunawaan? Hindi ko naman sila masisisi kasi wala ako sa lugar nila, di ba? Because kung tatanungin niyo ako, I was really close to both my parents. Yung pamilya namin, para kaming magbabarkada eh. Kung meron man silang mga hindi pagkakaunawaan, especially with their parents, sila na yung unang bumate, sila na yung unang mapagkumbaba dahil unang-una sa lahat, utang natin yung buhay natin sa kanila eh. Kung meron man silang mga ugali na hindi natin nagugustuhan, siguro tayo yung mas magbigay ng understanding kasi at the end of the day, anak lang tayo, magulang natin sila. So, yun. Na-mention mo kanina na na-sideline yung personal life mo. So, ano bang mga plano mo as to your personal life? Yes, of course, to continue with my singing, producing concerts, albums, to inspire other people with, of course, with my partnership with Anchor of Hope and Strength. And I hope na makilala ko na yung The One. Yan ang gustong, yun ang hinihintay ni Ate Reggie. The One, para siyempre naman, hindi po magandang mag-isa, di ba, sa buhay. So, hopefully, I'm really praying in the near future na magkaroon na rin po ako ng sarili kong pamilya. Ready ka na ba? Pag nag-pray ka Sa ngayon, mentally, emotionally, I am not ready yet. I'm not ready yet because I'm still recovering from the loss of my parents. Pero alam ko, kasi kasama yan sa dasal ko na nadadating ako dun sa time na makifeel ko na yung readiness. Hindi ba kasama si regrets mo na nawala yung parents mo na wala ka pang napapakilala? Right, girl? Hindi naman, siguro kasi may purpose ang lahat eh, may reason yung lahat ng bagay. And hindi pa naman huli ang lahat. I'm still 28 years old, so tatapat naman ako. Eric, pag daw nag-pray kay God, kailangan specific. So, ano yung mga hinihingi mo na qualities or dun sa The One? Siyempre maganda. Kasi gusto mo namang gumising ng every morning na maganda yung nakikita mo, di ba? Hindi, to be honest. Siyempre yung mauunawaan yung trabaho ko at makakasundo ko at makakasundo ng personalidad ko. Makakapag-adjust ako and at the same time makakapag-adjust siya sa akin. Kung sino man yun, kung kahit sino, hindi na ako mamimili. Choosy pa ba ako? Basta maganda. Oh. Kailangan ba beauty queen? Pwede rin. Pero kailangan maganda at maganda ang kalooban. Eric, dito sa concert mo, parang first time yung magkakasama ni Sherin sa concert. First time po namin. Diba? First time po siyang mag-guest sa concert ko na ganito kalaki. So, hintayin po nila yung magiging pasabog namin dalawa ni Sherin. Alam mo bang parang na-interview namin si Sherin before, sinabi niya na parang talaga nagtampo siya. Na ikaw yung nanalo sa'yo kasi kayo yung nagkalaban that time. Pero during that time ba, balikan natin yung unang time na nanalo ka natin si Sherin. Solve mo ba? Kumbaga inano mo ba siya? Oo naman, nag-reach out naman ako. Nag-reach out ka sa kanya. And at the same time na uunawaan ko naman kung saan siya nanggagaling. Because from someone who has been on top, tapos biglang nung grand finals, parang biglang nawala yung pangarap. Kahit ako naman po yun, hindi magiging maganda yung mararamdaman ko. And I truly understood kung saan siya nanggagaling. Pero ngayon siguro naka-move on na lahat ng fans namin. So this is the perfect time for us to have a reunion. Parang gusto ko siyang sabihin na reunion showdown. But hindi naman siya showdown, more on gift para sa aming mga fans. Yes, of course. Perfect timing na ngayon, bumalik na rin siya. Yes. I'm excited for you to see our production of it. Eric, kumustahin ko lang yung... Paano nag-react ang mga audience sa'yo ngayon, mga parents? Kasi ang dami mong pinariyak eh. Parang dumami ba ang gustong maging Alam mo, pag po nagbabasa ako ng mga comments doon po sa mga vlogs na nagawa ko with Miss Karen Davila, with Kuya Oji, with Ma'am Corina. Grabe po yung
yung mga nababasa kong same experience, kung ano po yung experience ng pamilya ko, kung ano po yung experience ng mga magulang ko. So at the same time, natuto po ako sa kanila rin, na alam ko na doon po sa journey namin, hindi po ako nag-iisa. And at the same time, yun nga po, totoo po yun, parang ang dami pong gustong maging anak ako. So natutuwa naman po ako, and it's really, I'm flattered kasi nakakatuwa na, syempre kahit pa paano, ngayon, orphan na ako, di ba? So, pwede niyo pa akong ampunin. Eric, kumustahin ko lang yung relationship niya ni Angeline. Di ba parang ang tagal-tagal na, in year 20 years, kasama mo na si Angeline. Kumusta na after na, hindi, sad ko sa hindi ka nagkatuluyan? Oo nga, kami abangan yung vlog namin ni Angge. Meron? meron. Oo, so kumusta na? Siya, Alam mo, syempre, we're really good friends. Masyado akong masaya para sa kanya. Masaya ako, kasi pangarap niyang magkaroon talaga ng anak, magkaroon ng pamilya. And I'm so happy kasi mabait si Non-Rev yung partner niya, napakabait. At pagkasundo kami, magkasama kami sa Milan a week ago. So, mas nagkaroon kami ng time to bond and para makilala ko sila. Masaya ako, wala akong bad blood about kay Angeline, kung ano man yung mga hindi na natuloy before, wala po sa amin. So, ito yun yung first time na nakaband mo si Non-Rev? Yes. Okay. Nang matagal. Matagal. So, hindi pa nagkaroon ng ilangan, syempre? Walang Knowing na may ganun. paske ni Angge. Walang ganun. Hindi ka ba naigit kay Angel na siya may anak na? Ikaw, Siguro kanya-kanyang ano lang yan, kanya-kanyang time, kanya-kanyang panahon, and I will have my time. I will have my time. Nabanggit ni Yeg na may nagawa raw siyang kanta para sa This is going to be the first time na maririnig nila yung kantang yun. Yun yung kwento ng buhay ko. Nag-uusap kami, nag-iiyakan kami habang ginagawa namin yung kanta. Siya yung sumulat, nilapat niya sa melody na gusto niya. Napakagandang awitin na maririnig nila first time sa concert. Sobrang ganda. Sobrang ganda po. Abangan po nila yan. Sinabi mo sa kanya na sila ng pinakanta sa'yo yung lyrics. Naiyak kaming dalawa. Naiyak kami kasi na-reminisce namin kung ano yung pinagsimulan ko. Kasi kahit pa paano, pareho kami ng pinanggalingan singing contest. So, pareho kami ng nararamdaman, pareho nakaka-relate kami dun sa sitwasyon na yun. So, napaka-espesyal ng awitin na yun para sa ating dalawa. Tapos nawalan din siya ng mom. So, mahirap para sa aming dalawa. And at the same time, na naisulat niya sa napakagandang awitin yung nilalaman ng puso namin. Especially ko, ng puso. So, next week talaga natakpan yung time na Napakarami. Yung mga kasamahan ko sa ASAP, yung mga guests ko, si Angeline, si Yeng, si Darren, hindi nila ako iniwan. Sila Kyla, sila Jason D. Nandiyan sila para sa akin. Yung mga icons natin sa ASAP, grabe yung suporta nila. And of course, my friends, off-cam, yung management ko, Cornerstone, ABS, talagang grabe yung supportang nakuha ko sa kanila during the time na down talaga. Siguro yung mga ganyan blessings na masasabi nga pag when you want your parents reward them. And ako po, ang hiling ko lang sa Panginoon, yung mas bigyan niya pa po ako ng mas mahaba pang buhay para maging instrumento to be of help to people na experience ko tulad ng na-experience ng magulang ko. Eric, may gusto ko pang